Dear Kuya Poy, pakitago na lamang po ako sa pangalang Sarah mula dito sa Nueva Ecija. 8 months pregnant po ako at nakatira kami ng husband ko sa bahay nila ng biyanan ko for the meantime. Hanggang sa makapag-adjust nga ako at makapanganak. Sa totoo lang, Kuya Poy, ay sobrang bait ng mga in-laws ko. Maliban sa isa. Sa sister-in-law ko na si Jessica, na sobra ang pagiging epal sa buhay ko. Bago ako magpatuloy, Kuya Poy, 29 years old na po ako. Habang ang kapatid naman ng mister ko ay 37 years old na, panganay sa kanilang magkakapatid, single at walang anak. Sabi ni Jessica o ni Ate Jessica, may health issues daw siya, kaya hindi siya makabuo ng baby. Kaya nga naging ending ay iniwan siya ng long-time boyfriend niya noon. Kuya Poy, eto na nga. Since wala po akong work at work from home naman si Ate Jessica, lagi niya akong niyayaya na mag-mall after ng work niya. Every time na nagko-commute kami ng sister-in-law ko, ay nauuna kami sa pila dahil sa priority nga ako. Buntis. Kapag pipila sa fast food, sa mga resto, priority rin nang dahil sa akin. Alam mo, Kuya Poy, napapansin ko noon na siguro kaya niya ako'y sinasama ay para makauna siya sa mga pila. Kasi nga may pagka mainipin si Ate Jessica. Pero nakakalibre naman ako at nakakawala rin sa bahay at nakakalabas-labas nga. Kaya parang okay lang naman. Pero habang lumalaki na nga ang tiyan ko, ay nahihirapan na rin naman akong kumilos at maglakad-lakad. Pero sa kabila niyan, ay hinihila at isinasama pa rin ako ni Ate Jessica. Sinabi ko na before na medyo nahihirapan na ako. Kaya siya na lang ang maglakad. Pero hindi pa rin tumigil talaga at nakontento si Ate Jessica dahil minsan niya naman akong isinama para kumuha ng government documents na sa sobrang haba ng pila ay talagang mahihirapan siya. Pero eto na nga ang siste. Kahit hindi naman ako ang nangangailangan ng mga government documents, ay ipinila ko siya para maging priority at madali niyang makuha ang mga pakay niya. Pero grabe, Kuya Poy, napakaraming tao sa satellite office na pinuntahan namin. Siksikan, mainit, at medyo nahihilo na rin talaga ako. Pero alam nyo, ang sabi ni Ate Jessica sa akin, tiisin mo na lang at malapit naman na ako sa pila. Pero alam niya, Kuya Poy, nabuntis ako. Kaya normal lang na sobra na rin akong nahihirapan. Tapos, ganun pa niya akong tratuhin at kausapin? Kaya sa sobrang inis ko, dun sa pinagpasahan ko ng papel, ang ginawa ko ay kinuha ko ulit ang mga dokumento at ang sinabi ko sa kanya, hindi ko naman kasama yung babaeng inginunguso ko at si Ate Jessica ngayon. Nakiusap lang siya na ipila ko siya dahil buntis ako at mas mabilis ang magiging proseso kapag ako ang nandito. At ang sabi ko pa nga doon sa nag-a-assist, pakitandaan po ang mukha nitong babaeng ginagamit ang mga buntis para makapila ng mas mabilis. Ayun na nga ang ginawa ko sa sobrang inis ko, Kuya Poy. Iniwan ko si Ate Jessica. Nag-book na ako ng TNVS pauwi. Habang nung gabi naman na nakauwi na rin ang in-laws ko at ang masaklap ay babalik pa pala ulit bukas itong si Ate Jessica sa opisinang pinuntahan namin. Pero alam nyo ang itsura niya? Galit na galit sa akin. At ang sabi pa niya, wala akong utang na loob matapos kaming patirahin sa bahay nila. Isinumbat pa nga niya sa akin
yung libre niyang mga paggala sa akin sa mall noon. Tapos ganun lang daw ang isusukli ko sa kanya? Kuya Poy, ginawa ko ang mga bagay na yon para sa baby ko, hindi para sa sarili ko. Kasi alam naman niya na habang lumalaki ang baby ko, ay pabigat din ng pabigat ang aking sinapupunan at pahirap din ng pahirap siyang dalhin. Pero ang sagot ko kay Ate Jessica, never niyang may experience ang priority ng pagiging isang buntis dahil hindi naman talaga siya magkakababy. Actually, pagkasabi ko ng bagay na yon kay Ate Jessica ay na-realize ko na below the belt naman ang naging sagot ko. Kaya as expected, ay talagang gusto niya na kaming paalisin sa bahay nila ng mga magulang nila. Dahil galit na galit si Ate Jessica. Hanggang ngayon, Kuya Poy, ay hindi pa rin alam ng asawa ko ang nangyari sa akin ng sister-in-law ko. Ano po ba ang dapat kong gawin? Looking forward po ako sa payong maibibigay ninyo at ng mga listeners ng inyong programang Heart to Heart sa True FM. Pauna na po ang aking pasasalamat. Lubos na gumagalang, Sarah. At napakinggan nga po natin sa ating Dear Kuya Poy ang kwento nitong si Sarah na buntis nga ngayon na merong matinding hinagpis at galit din, tampo, pero meron namang bahid din ng pagsisisi, O dahil sa kanilang awayan ng sister-in-law na si Ate Jessica. Ayan, kung saan nga po ay nakaramdam itong si Sarah na ating letter sender na parang siya ay ginagamit nitong si Ate Jessica para mauna. Dahil sa kanyang pagiging buntis, nasa priority lane palagi sila sa mga kainan, sa mga opisina ng gobyerno at recently nga doon sa opisina ng gobyerno sila nag-away mismo nitong si Ate Jessica dahil nakaramdam siya na pinipilit na lamang siya ni Ate Jessica na ipila siya. Okay, na parehong mali. Pareho namang maling may nagawa rin sila. Because, alam nyo, sa mga kapatid po natin, na mga nakikinig nga ngayon, ako, lalong-lalo na, doon sa mga panahon, Ate Jessica at Sarah, na kayo ay nag-uusap bilang magkapatid na rin, 'di ba? Mag-sister-in-law. Sabihin na natin ganoon. Biruin mo, Sarah, ito lang naman gusto kong linawin din sa'yo. Ipinagkatiwala rin sa'yo ni Ate Jessica. Kalimutan muna natin yung mga paglibre sa'yo, yung mga pagyaya-yaya sa'yo. Sabi mo, kailangan ko rin na makalabas ng bahay. Salamat, Ate Jessica, na nahihila mo ako. Nakapag-mall din ako ng konti. Ayan. At pinagkatiwala niya pa yung isang kwento ng bahagi ng buhay niya. At yun pa yung isinumbat mo talaga sa kanila nung nagkaaway kayo. Yung wala siyang kakayanan na magkaroon ng baby. Aba, Sarah, 'di ba? Kung iisipin mo na hindi mo basta-basta ikikwento ang isang bagay na too personal, okay, sa isang tao na hindi mo pinagkakatiwalaan. Kaya ako, naniniwala na meron ding paggalang din naman sa'yo at consideration itong si Ate Jessica noon. It's only nitong recently, siguro nga, nakita niya na okay, merong express lane, merong priority lane para sa mga buntis, kaya humingi siya ng tulong sa'yo. Baka hindi lang siya talaga ganun magsalita, hindi lang direkta na pakiusap o makikisuyo naman na mga ganyan. Bagaman na sabihin na natin medyo mali nga talaga yung naging sistema rin. Wag naman darating doon sa ininsulto mo na yung pagkababae at para bang isang kapansanan ang hindi pagkakaroon ng isang anak. 'Di ba? Lalong-lalo na at dapat nga ang turingan nyo sa isa't isa ngayon ay magkapatid na rin. Sister-in-law kayo. Aangat na muna ako ng tatayo na ako direct ha at bumababa talaga yung upuan.
O kaya nadidistract ako kanina, baba ng baba yung upuan ko. Nagloloko ano. Ayan, pero ito lang. Sarah and Jessica, parehong hindi maganda yung naging pagtrato ninyong dalawa sa isa't isa nang dahil sa isang pansamantalang emosyon, temporary emotion. 'Di ba? Dahil sa pagkainip, dahil sa napagod, dahil sa nagalit at feeling na ginamit. Mm. Ayan, yung nabawasan ang inyong pasensya, hindi pa nakapagsalita o nakapagsalita pa ng hindi maganda. Alam nyo, yung galit, yung pagkainip, yung pagkainis, mga temporary na mga emosyon yan. O, kaya nga sabi ng mga matatanda sa atin, ay huminga ka muna ng malalim bago ka magbitaw ng mga salita. Bago ka magbigay ng aksyon, bumilang ka muna ng ilan para ma-delay, 'di ba? Yung bugso ng damdamin. Ang nangyari sa inyo ni Ate Sara ay bugso ng damdamin. I don't think na si Ate Jessica Sara ay may merong hidden galit sa iyo. Isinasama ka nga, kinakausap ka, pinagkatiwala niya sa iyo yung parte ng buhay niya, 'di ba? Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Kaya meron lang kayong misunderstanding talaga. Generally, okay naman lahat eh. Okay naman sana ang lahat, pero ikaw ay nakaramdam na ginagamit ka nga. No, at ikaw rin naman, ipinahiya mo yung sister-in-law mo, 'di ba? Doon sa opisina ng gobyerno, napagsalitaan mo pa at nainsulto nang dahil sa kanyang pagkababae. Okay. Ganito na lamang walang ibang paraan. Walang ibang paraan, Sara, kundi ang magpakumbaba. Magpakumbaba pa rin. Hindi lang dahil sa ikaw ay nakikitira, kayo ng asawa mo ay nakikitira doon sa mga in-laws mo. 'Di ba? Hindi mo kasi kailangan unang-una ng stress bago ka manganak. Hindi mo kailangan na merong kang problemang iniisip bago ka manganak. Hindi maganda 'yun. Baka makaapekto pa 'yan sa kabuuanan mo kasi sabi mo nga habang sinusulat mo 'to 8 months ka na. Hindi 'yan ang kailangan mo ngayon. 'Di ba? At isa pa, bilang respeto na rin sa nakakatandang kapatid, meron siyang maling ginawa. Meron sabihin na nating pag-abuso ng bahagya. Ginamit ka dahil doon sa pagiging buntis mo para may express lane itong si Ate Jessica. Pero alam nyo, kahit naman sa atin ng mga magkakapatid, di ba? Tol, baka pwede naman, pasuyo naman ng ganito. Ikaw tong may ganito, may ganyan. Di ba? Sa mga kapatid natin, ganyang ituring. Ganun na rin kasi kapag sa mga in-laws natin. 'Di ba? Basta hindi naman na corruption ang pinag-uusapan. Hindi dapat na sitahin. Pagbigyan na lang. Nga lang, kung hindi mo naman talaga kaya, nung una pa lang, tumanggi ka na. At kung pinilit ka nga, sabihin mo, sorry ate, hindi ko talaga kaya. Iba na ang katawan ko ngayon, buntis ako eh. Dapat dun pa lang. Ipinilit mo na, hindi ko talaga kaya yung pinapagawa mo ngayon na ipila ka sa napakainit, napakasikip, sa kung ano man, ang mga buntis, may mga naaamoy na kakaiba yan, di ba? Irritable na rin kapag talagang napunta doon sa lugar na hindi komportable para sa kanila. Di ba? Sana ganoon na lang, Sarah. Hindi yung hinintay mo pa. Kinimkim at lahat naman na, ibinaliktad mo na. It's as if never naging mabuti sa'yo itong si Ate Jessica. Nagkasumbatan pa kayo. Alam nyo, kung hindi nyo kayang igalang at tignan ang sarili ninyo bilang magkapatid sa ngayon, nang dahil sa nangyari, tignan nyo na lamang at irespeto ang mga sarili ninyo, ang isa't isa, bilang isang babae. Sarah, alam ko at alam mo rin na nakasakit ka sa damdamin ni Ate Jessica. Magpakumbaba ka. Hindi madali para sa isang babae na para bang ipinagkatiwala mo ang kwentong hindi nga ako pwedeng magkaanak at iniwan na rin ako ng partner ko tapos you're going to use it against me, to insult me, to hurt me. Hindi rin maganda yon. Okay? Sarah, kaya humingi ng paumanhin kay Ate Jessica, magpakumbaba na rin doon sa puntong yun, at least. And I'm quite sure, itong si Ate Jessica ay makikipag-usap rin sa'yo bilang sister-in-law kasi
kung maayos kayo ng kapatid niya, sino ba namang nasa matinong kaisipan na ang gusto na merong kaaway na sister-in-law o brother-in-law? 'Di ba? Napakahirap kumilos sa isang bahay. O kahit pa nga dumating ang panahon na kayo ay bumukod, papaano sa mga gatherings? May iwasan, 'di ba? Namimili ka ng mga iimbitahin, mahirap 'yan. Papaano naman yung mga taong walang kamalay-malay, ang anak mo, mga magiging anak mo? O, 'di ba? O papaano sila? Ba't hindi imbitado si tita? Magkaaway kami ni tita. Sasagot mo 'yan sa anak mo? 'Di ba tinuturuan natin sila na maging marespeto sa mga tao? Papaano 'yun? Kapatid mismo ng tatay nila, hindi mo halimbawa mapapunta in the future sa bahay ninyo. Papaano 'yun? 'Di ba? Kaya walang ibang paraan kundi ang magpakumbaba at humingi ng tawad sa isa't isa. Kung hindi umpisa niya ni Ate Jessica, ibigay mo na sa kanya 'yon. Sarah, ikaw na. Sa'yo na mag-umpisa yung pagpapakumbaba. Wala namang masama doon. Walang masama doon kahit ikaw pa yung ginawan ng hindi maganda. Kaya naman, si Sheila Branzuela, sabi niya, magpakumbaba ka na lang po, ate. Kausapin mo siya at nawala na rin kayong samaan ng loob. Tapos pagka okay na, mag-start kayo ulit. Kausapin yung asawa mo rin na bumukod kayo para sa future ninyo at nang hindi nyo na kailangan makisama pa sa mga in-laws nyo. At ang pinaka-the best na gawin ninyo mag-asawa, bumukod talaga kayo para sa ikatatahimik ng bawat isa. Yun lang. From Sheila Branzuela. Sabi ni Keisha Agawa, halos hindi naman po lahat ng in-laws ay ganun ang ginagawa. Kapag napakinabangan ka na sa kagustuhan nila, mahal na mahal ka nila pero nasabutahi mo rin yung kagustuhan nila. Ayun, lumabas na rin ang tunay na ugali. Palalayasin ka na, magagalit na sila sa'yo. Kaya ingat sa mga in-laws din. 'Di ba? Parehas naman actually na merong pagkakamali, mga uminit ang ulo. Nagtarayan na mga babae. 'Di ba? Si McCoy ang sabi niya, Sarah, sana nagkunwari ka na lang na nahimatay. Mahirap naman yung ganun. Ubuntis siya, mahirap kumilos. Pero mahirap din talaga. Sabi nga nitong ni McCoy, mahirap naman talaga na nakikitira habang bumubuo ng pamilya. Sumobra rin naman si ate sa kabutihan mo. Pero mag-sorry ka na lang din at gumawa ng paraan para bumukod. Kahit na mangupahan muna kayo. Ayan, at ang pinakamaganda nga dyan, kahit pa nga bumukod kayo, magpakumbaba pa rin. Ayusin ang gusot. Maayos kang tinanggap doon sa tahanan na yon, Sarah. Dapat maayos din kayong aalis. Kung kailangan yung bumukod ng asawa mo. Diba? Wala naman dapat magmalaki. Yan ang sumisira sa maraming mga relasyon. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.